Okay, good day mga ka-Airsoft! Big man, rolling tayo in 5, Mali pala 4, ako. 3, 2, 1. Sa banta ng unos na balak sumalakay, tahimik kang nagtatanggol. Sinasagupa ang bagsik ng hangin sumisipot. Humagupit man ang bagyo, sinasalaw, sinasalaw. Ikaw ang nagsisilbing palanggana, matibay na biyaya ka ng may kapal. Buong pagtitiwala ay sinasanglan. Nagtatayog ang kabundukan, likas na yaman kang dapat paalagaan. Humagupit man ang bagyo, sinasalak, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing palanggana, matibay na harang. Ilang sandalang kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Ilang ulit na kaming iniligtas, ngunit sa lupit ng tao, ika'y di nagtatagas. Nakakalungkot mag-isipin sa kabila ng lahat, ika'y unti-unting winawasak. Kailan kaya magtatauhan at matututuhan na pahalagahan? Kung ang lahat ba'y huli na? Okay, good evening po sa inyo lahat. Today is our episode 116 of our kwentuhan session and tanungan portion. Okay? Maraming salamat mga ka-Airsoft at nandito na naman kayo. Magkakasama tayo for our today's episode. Tonight's episode, no? So, meron kang tanong. Wala kang ibang gagawin. Itanong mo kay Big Man. Tara, samahan nyo ako mga ka-Airsoft, no? But before anything else, mga Airsoft, alam niyo naman ako, nature advocate ako, no? I'm a bonsai lover. So, malapit ang loob ko sa nature, di ba? Kaya, yung opening song natin, hindi siguro para gisingin na rin ng bawat isa sa atin, no, na kailangan maging maayos tayo, wag natin balahurain yung nature natin, di ba? Ako, nature advocate ako, alam niyo, nagbo-bonsai ako. Syempre, bonsai. Actually, wag kayong magalit sa amin kasi ang bonsai
ang bonsai namin, actually bumubuhay kami ng puno. Hindi kami pumapatay. Kaya nga kami nagbo-bonsai, dahil binubuhay namin yung mga puno, no? Tandaan nyo, hindi kami mga nagbobonsai kasi napapangatangan ang mga nagbobonsai na sumisira raw ng kagubatan. Which is hindi totoo. Hindi kami sumisira ng kagubatan kasi ang kinukuha namin is yung sinira ng mga naninira. Hindi pwedeng i-bonsai yung 100 years old na Nara tree. Hindi pwedeng i-bonsai yung 50 years old na matayog na puno. Ang kinukuha namin na bonsai sa mga gubat is yung sinagasaan ng sasakyan, yung mga maliliit na bonsai na inapakan, na yung mga maliliit na bonsai na pinagkaitan ng buhay, tinaga, 'di ba? Tandaan nyo ang mga bonsaistang tulad ko, hindi kami umaakyat ng bundok para pumutol ng isang napakalaking puno, ng matandang puno. Ang gumagawa niyan is yung mga corrupt natin na mga kababayan, no? Yung mga walang disiplinang kababayan. Kaming mga bonsaista, nagbo-bonsai kami, ang kinukuha namin, ang sinesave namin, ang hinahunting namin is yung mga punong napagkaitan ng buhay, na apakan, na nasagasaan, pinutol, yun ang binobonsai namin, no? Mga Karaso, panahon na, nakita nyo naman ng Sierra Madre, niligtas ang Luzon. Bagay na wala sa Visayas. Nakita nyo naman yung naging epekto, no? Yung sa Visayas, ano lang yon, halos kalahati lang ng lakas ni Uwan. Wala silang shield, direct hit. Pero dahil napakaswerte ng Luzon, merong Sierra Madre na tinatawag, no? Doble ng tino si Uwan. Pagpasok ni Uwan sa area of responsibility, mga airsoft, nalusaw ang mata niya. Kaya ngayon, walang tumamang ganong katinding bagyo sa Luzon. Lusaw siya sa Sierra Madre, no? Kaya mga kababayan, sana wag natin balahurain yung nature. Ano comment? Sino kaya ito? Yung dalawa. Okay, magkano po pinakamura yung handgun? PM po kayo. Sabi, ni-rescue pa nga nila yung mga puno na tumutubo sa pader. Actually, ganun talaga, no? Kasi tumubo sa pader, soon puputulin yan ng taong hindi nakakaintindi sa bonsai. Pero kami mga nagbo-bonsai, tumubo sa pader, tumubo saan man, kinukuha namin yun, hinahunt namin yun, para mabigyan siya ng panibagong bahay niya, maitanim siya, mabuhay siya. 'Di ba? Kami mga bonsaista, masakit sa amin pag meron kaming bonsai tree na inaalagaan tapos namatay. Hanggat maaari, pag nakikita namin mahina yung bonsai tree, ginagawa namin ng paraan para lumakas siya. No? Ganun kami. Huwag kayong magalit sa amin dahil hindi kami part ng mga naninira sa kagubatan, no? Kami nagbibigay ng buhay. Actually, meron pang ibang mga advocate dyan na once a year pumupunta sila sa gubat, may dala silang yung na-propagate nila, then itatanim doon, no? Kaya lang, sad to say, almost 10% lang sa itinanim na sa gubat. Siyempre, itatanim mo, maliit pa 10% lang ang nabubuhay. Kasi siyempre, pag nagputol sila ng puno, it's either madadaganan, mapuputol, di ba? Yun, ganun ang nangyayari, no? Panahon na, hindi pa naman hulihan lahat Actually, nabalahura is parang 30% pa lang ng Sierra Madre ang nabalahura. Just imagine, wala yung Sierra Madre, lubog ang Maynila, disaster ang Maynila, no? Kaya, panahon na siguro para kumilos tayo. Okay? Ngayon, kwentuhan session, tanong ang portion mga Karaso. Question number 1.
rounds. Question number 1. Oy, paano palakasin ng high FPS ang isang pistol? Okay. Mga ka-airsoft, there are many things to consider paano palakasin ng high FPS ang isang pistol. Maraming things to consider. Number 1 ay sandali. Bibili kayo ng pampurga bukas, lahat sila pupurgahin nyo, no? Siyempre. Wag isa lang, no? Yun, no? Paano raw palakasin ang height ng high FPS ang mga pistol? Unang-una, Lucas, ikaw, on your point of view, ano sa tingin mo yung kailangan para lumakas ng high FPS yung pistol? Ano ba yung pwede mong gamitin sa isang pistol mo para lumakas? Gas. Gas. 14 kg gas. Tama naman. Pag ginamitan mo ng 14 kg gas, lalakas yung pistol. Ang tanong, paano kung hindi compatible sa 14 kg gas yung pistol mo? Ang mangyayari sa pistol mo, ano? Mababasag. Masisira. Mababasag, masisira. Diba? Maraming paraan kasi para palakasin ng isang pistol. Isa doon is yung paggamit ng gas. Pangalawa, pag-upgrade sa kanya. Okay? Ano yung mga kailangan mong i-upgrade sa isang pistol para lumakas? I-set aside muna natin yung pagiging precise, pagiging accurate. Doon muna tayo focus sa pagiging malakas. Number 1 na kailangan mong i-upgrade para lumakas yung pistol mo is the half-up rubber. Okay? Pangalawa is the inner barrel. Kasi, pag ginalaw mo yan dalawa na yan, mag-i-improve yung FPS mo eh. Tataas. Kasi meron na idadagdag yan. Okay? Pangatlo is the nozzle. Okay? Nozzle. Pwede kang mag-big bore. Diba? Halimbawa, stock nozzle. Papalitan mo ng big bore nozzle, lalakas talaga yung pistol. Okay? Ngayon, meron pang ilalakas. Yun yung ginagawa namin. Okay? Which is the fine-tuning and the trigger jack. Yung pagtotono. Tandaan nyo, kahit palitan nyo lahat, kung yung unit nyo wala sa tamang tono, hindi rin magiging magandang performance. Okay? Magiging magandang performance yan kung nasa tamang pagkakatono. Maayos na pagkakatono. Ito pa. Papalakasin nyo. Ito sandali. Iba na pala to. Upgrades. No? Yung paraan para lumakas ng high FPS. Ngayon, mga ka-airsoft, bago kayo mag-high FPS upgrade sa piston nyo, tatandaan nyo, dapat makonsider nyo rin yung piston nyo kung supported nung high FPS na binabalak ninyo. Okay? Hindi lahat ng pistol magandang i-upgrade into high FPS. Most of the pistol, hindi pwede. Halimbawa, ang FPS ng pistol mo, maximum FPS is 330. Ngayon gusto mo maging 380 to 400 siya. Okay? Gagamitan mo ba ng gas na 14 kg? At your own risk. Okay? Tatandaan ninyo, lalo na, halimbawa ang pistol nyo, sabihin na natin WE. Kung ang pistol nyo WE, use 12 kg lang. Huwag mong gagamitan ng 14 kg. Ano yan? Kumbaga parang mortal sin yan. Napakalaking kasalanan para sa isang pistol na gamitan mo siya ng 14 kg. Okay? Hindi mo dapat gamitan ng 14 kg ang pistol mo. Pag ginamitan mo siya ng 14 kg, naku po, pasira ang mangyayari sa pistol mo. Okay? Ngayon, i-upgrade mo. Hindi rin advisable i-upgrade into high FPS ang pistol. Okay? Pwede i-enhance mo lang siya. Pero kamo yung papalitan mo yung mga parts niya, like halimbawa, halimbawa ang unit mo is a 1911 or a Glock. Dalawa yung sinample ko. 1911 is caliber 45 replica, Glock is a 9mm replica. Ipagpalagay na natin in-upgrade mo. In-upgrade mo big bore nozzle. In-upgrade mo half-up rubber, tapos nasarapan ka pa. In-upgrade mo pa ng half-up chamber. Lalakas yan. Ngayon, ang tanong, kakayanin ba ng pistol mo yung ganung lakas? What if gumagamit ka ng Glock?
Sa tingin mo, kakayanin ng barrel ng Glock yung ganong performance? Ang sagot doon, hindi. Hindi niya kakayanin yan. No? Mawawara si Glock. Okay? Kasi Glock, knowing Glock, is hard polymer lang siya. Hindi siya yung full metal talaga. Okay? Kung ang Glock mo 300, 320 FPS, okay na, matuwa ka na ron. Maging masaya ka na ron. Diba? Pero pag papangarapin mo pa na magpo 400 FPS siya, hindi advisable. Actually, nung nakaraan, kung manonood kayo ng mga vlog ko, meron akong in-upgrade na Glock. No? Meron akong in-upgrade na Glock. Tapos, nag-FPS siya ng 400 plus 411, no? 434 hanggang 411. So, hindi ko inayaan na manatiling ganun yung upgrade. Ibinaba ko siya into 380 up to 390. Kasi hindi kakayanin ng Glock yun. Okay? So, in short, mga ka-airsoft, maging mapanuri sa pag-upgrade, hindi lahat ng upgrade para sa'yo, hindi lahat ng upgrade ubra para sa'yo. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maayos, at malinaw yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Okay, Big Man, tumingin po ako sa Google Drive ninyo. Gusto ko pong bumili ng pistol. Litong-lito po ako sa daming magagandang pistol. Ano po ba ang dapat at paano ang tamang pagpili? Okay. Okay, ano daw ba yung dapat at saka paano yung tamang pagpili? Kung newbie ka, ganito. Sumunod ka sa akin, ha? Kung newbie ka, dapat pumili ka ng gusto mo, number 1. Pangalawa, pumili ka ng compatible na bigat para sa'yo. Okay? Pangatlo, pumili ka ng compatible na grip para sa'yo. Okay? Ganito, papaliwanan natin. Pumili ka dapat ng gusto mo. Kasi, kahit anong ganda ng isang unit, kung hindi siya maganda sa mata mo, hindi ka mag-enjoy sa kanya. Ang airsoft parang girlfriend, parang asawa. Yung maganda sa akin, maaaring hindi maganda sa'yo. Yung maganda sa'yo, maaaring hindi maganda sa akin. No? It's just you and the airsoft itself ang magsasama. Okay? Hindi ka magiging masaya sa buhay mo kung hindi ka compatible sa asawa mo. Diba? Ganun ang pagpili ng airsoft. Kung gusto mo ng magandang airsoft, dapat maganda siya sa paningin mo. Okay? Pangalawa, dapat yung airsoft compatible sa bigat. Okay? Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo na, na mabibigat, na nangangalay ka. Huwag kang bibili ng airsoft na mabigat. No? Magkakaiba ang grams, magkakaiba ang bigat ng airsoft, magkakaiba ang timbang niyan. Kaya, pumili ka ng airsoft na, tandaan nyo to, pag pumipili kayo ng airsoft, hawakan ninyo. Then at the same time, pag hawak nyo na, di ba, i-present ninyo. Paano ba i-present? Presenting the gun. Di ba? Pine-present mo into crowd. Pinapakita mo. Presenting. Di ba? So, i-present mo. Kung sa tingin mo, parang bigat or sobrang gaang naman, hindi kayo magiging compatible. Okay? Ang pagpili ng barel, hindi kapitbahay mo yung pipili, hindi yung kaibigan mo ang pipili. Ang pagpili ng barel, ikaw mismo sa sarili mo, pipiliin mo. Yung gusto ko, maaring hindi mo gusto eh. Kaya ako, pinakamahirap sa akin is yung magpaparecommend. No? Pinakamahirap sa party ko yung nagpaparecommend kasi, maaring hindi mo gusto eh, yung choice ko. Okay? Kaya ganon. Kaya, tapos lastly, dapat compatible siya sa grip mo. Okay? May mga unit na hindi magiging compatible sa grip mo na pag hawak-hawak mo, feeling mo mabibitawan mo. May mga unit na ganon. May mga unit na sobrang lapad. Merong mga unit na sobrang nipis. Pag sobrang nipis, feeling mo naman, walang kwenta. Pag sobrang lapad, ang hirap.
Di ba? Kaya kailangan yung grip mo, maayos yung pagkakagrip mo dun sa baril, sa airsoft. Tandaan nyo, kaya importanteng dapat nasusunod yung mga bagay na yan kasi hindi everyday makakabili ka at hindi everyday kaya mong bumili ng airsoft. Hindi biro-biro yung presyo ng airsoft lalo na kung quality airsoft. Kaya yung sa unang pagpili mo, sa unang pagbili mo, siguraduhin mo na hindi mo pagsisisihan. Dahil pag hindi compatible, hindi maganda yung airsoft na nabili mo, ang tendency, hindi mo siya gagamitin ng mahusay. Ayan, si Lucas. Ano-ano yung unit mo? Mostly 2011, di ba? Dati may mga Glock siya. Pero, iniwan niya na yung Glock, nag-2011 na siya. No? Mostly, ang unit niya 2011. Okay? Kasi, yun ang compatible na sa kamay niya. Dati kasi yung Glock, nung bata-bata siya, syempre yung palad niya maliit. Okay? Ngayong lumaki na yung palad niya, syempre, kaya niya nang pumisil ng 2011. Kaya, 2011 ang mga unit niya. Meron kang number 1. Anong unit mo? John Wick. John Wick. Meron siyang John Wick. Pangalawa, Salient Arm. Salient Arms by the EMG. Favorite niya yan. And pangatlo, Tokyo Maru. ayun, Tokyo Marubi na full metal na, no, upgraded na. Ayun. Meron siyang, ayun. Pero dati meron siyang meron siyang mga Glock. Deadpool at saka yung precision na color blue. Yun, no? Pero ngayon, dahil syempre lumalaki na, nagkakaedad na rin siya, medyo iniwan niya na yung Glock. Hindi na siya nag-e-enjoy. Nag-2011 na siya. Okay, and I just hope nasagot ko na maayos, at maganda at kumpleto yung question ng ating ka-airsoft. Boss, magkano yung magazine mo na diplato, yung bilog, pang M14? Arvin Kaalim, bossing, mag-message ka sa amin para po mabigay natin yung buong detalye, no? Wag po sa comment section. Hahantingin ka ng mga sniper na scammer, no? Okay. Pero sa mga high kappa, pwede pong gawin 500 FPS. Nasa sa iyo yun, Sir Jordan, no? Kung sa tingin mo, gusto mong mag 500 FPS ang unit mo, no? Lagi ko sinasabi, depende sa pistol, okay? Pag inoohan ko yung sagot mo, ang sabi mo kasi high kappa, marami kasing high kappa. Merong high kappa ang China, merong high kappa ang double bell, merong high kappa ang ENC. Merong high kappa ang WE, merong high kappa ang GNG, merong high kappa ang King Arms, merong high kappa ang Tokyo Marubi, may high kappa ang GNG. Hindi ko pwedeng oohan yung sinasabi mo na pag high kappa pwedeng 500 FPS, hindi. Depende sa high kappa, no? May high kappa na full steel CNC, pwedeng i-upgrade but not 500 FPS, no? We are living, gusto ko dito lang tayo sa realidad, no? Hindi tayo nasa fairy tale bossing, no? Doon lang tayo sa realidad. Hindi ko kasi pwedeng oohan 500 FPS. Hello? 500 FPS bossing? Alam mo ba yung 500 FPS? Ha? Kung sa rifle, deadly yung 500 FPS, what more sa pistol? No? Hindi ko pwedeng oohan yan, AW custom na high kappa, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede 500 FPS yan. Warak yan. Ang AW Custom is the high-end version of the WE. Sister company yan. May nakita ka bang AW Custom na full metal? Meron ko nakita? Ay, na full steel? Wala, di ba? Wala AW Custom na full steel. Hindi pwedeng gawing 500 FPS yan. Ewan ko lang kung meron kang nakita na ginawang 500 FPS yan, pero hindi pwede. Nandito sa Bigman ng mga high-end Nandito sa Bigman ang high-end na AW Custom. Nandito sa Bigman ang mga reliable high-end na WE. No? Kaya alam namin yung laman loob. Okay?
Desert Eagle nga eh, cyber gun na eh. Medyo nakakatakot gawing 500 FPS. AW custom pa. Never. Never. Never in the history of Big Man na gagawa kami ng 500 FPS na high kappa. Never. Very deadly yun, no? Doon lang tayo sa realidad, bossing, no? Kung sa tingin mo, hindi ka sure, wag mong i-point out sa comment section. Kasi, baka may makabasa eh. Pag may nakabasa, baka makapahamak ka, no? Baka merong isang newbie na ma-misread yung sinasabi mo. No, na baka merong maka-misread yung sinabi mo eh. Sabi mo kasi, pero sa mga high kappa, pwede po gawing 500 FPS. Tinatanong mo. Baka, alam mo naman sa mga di ba, sa mga Pilipino, hindi ganong nagbabasa ng mahusay. Hindi nila alam na nagtatanong ka pala ng 500, na pwede bang gawing 500 FPS. Magre-register sa utak nila, ay pwede palang gawing 500 FPS ang high kappa. O, paano kung yung high kappa mo is WE lang? AW custom lang. Di ba? Kahit na nga GNG, kahit ay isa sa pinaka high end na pistol, Lonex, King Arms, ICS. Mga high end na yan ha, no breach. Hindi pwedeng gawin 500 FPS yan, bossing. No? Ngayon pa lang kinokontra ko na ha, para wala nang maligaw, no? Hindi pwedeng gawin 500 FPS ang mga pistol. Deadly. Okay? Isasama ko na yung high-end. Isasama ko na yung pinakamalakas. Desert Eagle. Deadly. Kung 500 FPS. Kung nag-upgrade kami, tapos ganun ang lumabas na FPS, ida-downgrade ko. Hindi ko ibibigay sa customer. Kahit gusto niya. Bakit? Lifetime warranty po kasi kami. Yung 500 FPS, pwede mabitak yung unit mo on the spot. Pwede mawarak. Nakaraan, Glock na WE. In-upgrade ko. Ang result, 434 FPS. Hindi ako approve. Bago ko ibigay sa customer, dinowngrade ko into 380 up to 390. Kung tutusin, ang saya, di ba? Ang lakas! Grabe, 434 FPS para sa Glock. Malakas pa sa rifle. Pero ba't hindi ko pinayagan? Lifetime warranty po kami, bossing. Pagbalik sa akin ng unit, masakit na sa ulo kasi warak-warak na sira-sira na. Okay? Kung wala kaming warranty, putya, bahala ka dyan. Magpakasaya ka hanggang gumagana yung unit mo. Pero dahil lifetime warranty kami, hindi pwede. Hindi ko papayagan. Tumigil na nga akong gumagawa. Dati meron tayong Desert Eagle, no? Desert Eagle. Desert Eagle yun, ha? Diyos talaga yun. No? 550 FPS. Pero, dahil nga alanganin ako sa ganung lakas para sa isang pistol, binaba ko yung FPS into 490. Okay? Never in the history of Big Man gumawa ng 500 FPS na high kappa. Never in the history. At never in the history nagkaroon ng 500 FPS na high kappa. And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, maliwanag yung question, Ate Garza. Oy, Jonathan Marila Micor. Good evening, Sir Bigman. Hello, Sir Jonathan Marila Micor. Good evening po. Shoutout po sa iyo. Shout on. Okay, Jonathan T. Villalobos. Lahat, hello. Lahat ba ng scar gas type? Hindi po. Meron po mga scar na hindi gas type, no? Meron po mga scar na electric type. Meron mga scar na gas type, pero mas marami pa rin scar na electric type, no? Merong FN scar, merong D-voice na scar, 'di ba? Merong double bell na scar, merong SRC na scar, merong GNG na scar, merong King Arms na scar, lahat yan AEG. Medyo mali lang siguro kayo ng pagkakaalam na lahat ng scar is gas type. Merong mga scar na electric type. Okay?
And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, maliwanag yung question ng ating Carso. Sabi ni Sir Jonathan Marila Micor, may PM po ako, thank you. Sir Jonathan, sagutin po natin yan. Sir Jonathan, baka pwede pakishare yung ating live video, ha? Pakishare po sa timeline yung ating live video para yung mga friends mo, sama-sama tayo dito sa community natin. Para yung mga friends mo, matuto ng ginagawa nating daily vlogs natin sa Airsoft, okay? Dalawa yung Jonathan. Sorry. Jonathan Marila Micor. Hello, Sir Jonathan. Pa-share po. Jonathan T. Villalobos. Sir Jonathan Villalobos. Pa-share po yung ating live video. Thank you, ha. Thank you. Thank you in advance. Sisay Shadow, high-end din po. Alan Villaris. Sisay Shadow, high-end din po. Sabi niya. Yes, high-end ang Sisay Shadow. Grabe. Super high-end. Not just an high-end, super high-end ang Sisay Shadow. Okay? Super high-end yan. Well, in fact, ang Shadow, super high-end, kaya niyang mag 500 FPS pag gumamit ka ng CO2. Okay? Iba yon, ibang usapan na yon. Parang, kasi pag nag-CO2 ka sa CC Shadow, parang airgun na yung gamit mo eh. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, green gas, Alan. Ha? 12 kg, 14 kg, ganun. Okay? So, Sir Jonathan T. Villalobos, sabi niya, salamat po. Pa-share po, no? John Christopher Ercilio, good evening, Boss Bigman. Hello, Sir John Christopher Ercilio. Shot on. Okay, Jonathan T. Villalobos, shot on. Pa-share po, Maraming salamat po sa inyo in advance. Napakalaking utang ng loob ko po yan kung mag-share po kayo ng ating live video. O tara, mga Airsoft, question kayo, bato nyo sa akin, bigay nyo sa akin. Tara po, sasagutin natin yan. Okay? Paano po magpa-COD? Paano raw magpa-COD, Lucas? Number 1, paano bang nagpapa-COD? Una, tatawag ka. Yon. Pang-una, tatawag ka muna sa amin. Siyempre, para makapagpa-booking ka. Pangalawa, ano yung kailangan pag nagpapa-COD? Ibibigay yung Valid ID, valid ID, location, at full full name. name and cellphone number. Yun yung apat na lang na yun na kailangan namin. Bakit kailangan ng valid ID? We need to make sure na legit yung kausap namin. We need to make sure na yung kausap namin is nasa right age, nasa tamang pag-iisip. Okay? Bakit? Basihan ba yun, Big Man? Yes, basihan yun. Kasi hindi ka ano ba yung valid ID? Number 1 is the license. Hindi ka magkakaroon ng license kung merong sayad yung utak mo, no? Hindi ka magkakaroon ng license, hindi ka ma-issue ng license kung may criminal mindset ka. Okay? Hindi ka magkakaroon ng license kung sa tingin sa tingin ng LTO is merong depekto yung pag-iisip mo, yung the way you think. Okay? Kaya isa sa basehan namin is the valid ID, full name, cellphone number, and the complete location. Yun lang naman. Pwede ka na magpa-COD nun. Okay? Pag nagpa-COD, ilang pistol ang dala natin, Lucas? 50 pieces. Okay, pag nagpa-COD ka, may dala kami 50 pistol. Ilang rifle ang dala natin? 10 pieces. 10 pieces. Kaya, kung magpapa-COD ka ng pistol, dami ka mapagpipilian. Pag nagpapa-COD ka ng rifle, marami ka rin pagpipilian. Tama, Lucas? Tama. Okay, no? Kumbaga, kung ano yung nandito sa shop, ano? Ganon din sa COD. Ayan. Kung ano yung nandito sa shop, kung ano yung makikita nyo sa shop, ganun din yung makikita nyo sa COD. Okay? Tapos, kung may request kayong unit, alam ba, mga special unit, sabihin ninyo sa amin. Kasi, para dadalhin din namin. Di ba? Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-Airsoft. Dapat bang hindi, ano ba to? Ano bang dapat yun? Okay. Big Man, ano ba ang dapat gawin during checkpoint? Okay. Ganito, during checkpoint, ano ba yung dapat natin gawin? Okay.
During checkpoint, may gun ban man or wala, ganito yung dapat nyo gawin. Halimbawa, may checkpoint. Ipagpalagay natin, may dala kayong airsoft. Okay? May checkpoint. Halimbawa, nakasasakyan kayo. Tapos madilim. First and foremost, inspect the area. Kailangan visible sila sa maliwanag, hindi nagtatago sa dilim. Ha? Okay? What I'm saying na madilim is gabi. Okay? Kailangan meron silang signage. 'Di ba? Merong mobile car, no? Merong sasakyan ng pulis na naka-standby, na naka-ready. Walang checkpoint na nagaganap na walang mobile car, na walang signage. Wala. Lahat ng checkpoint kailangan inspect nyo. Unang-una, uniformado. Naka-uniform. Tama? Walang checkpoint na naka-shorts. Tama? Walang checkpoint na naka-t-shirt. Lahat na checkpoint kailangan uniformado. Number 1. Number 2, kailangan may mobile car. Meron silang sasakyan. Number 2. Number 3, kailangan meron silang signage. Yung inihaharang sa kalsada. Oplan sita. 3. Okay? Number 4, kailangan hindi nag-iisa yan, hindi dalawa. Team yan. Okay? Walang nag-checkpoint na nag-iisa, ha? Tatandaan nyo. Team yan. Okay. After yung lahat ng yon pumasa, number 1, magbigay galang ka sa kanila. Okay? Nasa checkpoint ka. Kung gabi, madilim, naka-headlight ka, i-off mo yung headlight mo, i-park light mo lang. Okay? Park light mo lang. Dire-diretso ka. Dahan-dahan. Ngayon, pag nandiyan na yung officer, nasa tabi mo na, syempre, nagdadrive ka, di ba? Nandito yung window mo. Dahan-dahan mong ibaba yung window mo. Anong gagawin mo? Magyayabang ka ba? Mag-aangas ka ba? Huwag. Magpakumbaba ka. Sir, good evening po. Ganun yan eh. Approach nila eh, di ba? Sir, good evening. Meron lang po tayong checkpoint, may offline sita lang po tayo. Magagalang naman ang mga kapulisan natin eh. No? Hindi mo kailangang angasan sila. Ngayon eh, di ikaw naman, ay, hello po, good evening po. Tamang pagsagot, di ba? Tama ba yung pagsagot na yon? Anong tamang pagsagot? Letter A. Hello po, sir, good evening po. Or, oh, hello. Oh, bakit may checkpoint? Ano yung tama doon? Letter A. A. Hello, sir. Good evening po. Di ba? Ganon. Ganon ang tama. Magpakumbaba ka lang. Sasabihin nila, ano yung purpose? Sir, checkpoint lang po, inspection lang kasi meron po tayong offline sita, ganon. Et cetera, et cetera. E di ikaw naman, be submissive. Wala ka naman tinatago eh. Di ba? Di ba? Kung meron ka tinatago, meron ka maling ginawa, eh may kalalagyan ka. Di ba? Pero lagi kong sinasabi sa inyo na yung unit ninyo dapat naka-gun bag. Di ba? Ngayon, kung yung unit ninyo hindi nyo ilalagay sa gun bag, ilalagay nyo lang sa silya or i-display nyo sa loob ng sasakyan, eh may kalalagyan ka. Di ba? Pero kung ikaw matino kang tao, nasa tamang pag-iisip ka, wala kang criminal mindset, be submissive. Sir, sige po, check nyo po. That's it, tapos. O, di ba? Iilawan ka lang naman eh. Check lang. Sige po. Okay na po. Ganun lang. Pero kung may nakita, hindi ka masunurin. Di ba? Lagi ko sinasabi, dapat naka-gun bag yung unit, hindi nakalantad. Nakita nandun, ay, sir, meron pong baril doon. Tabi muna kayo, sir. Patay ka na. Abala ng malaki, di ba? Abala na. Pero kung yung unit mo naka-gun bag, nakita nila may bag doon. Alam nila sa sarili nila na hindi nila pwedeng pabuksan yun. Pwede ba pabuksan yun, Lucas, yung bag? Hindi. Hindi pwede pabuksan yun. Diba? Alam nila yun ng mga kapulisan. Hindi nila pwedeng buksan yun. Physical inspection lang. Pwede bang ipasok ng pulis yung kamay niya sa windshield, sa loob ng sasakyan? Pwede? Hindi. Hindi. Pwede bang ipasok ng pulis yung ulo niya doon sa bintana, sa windshield? Sa ano? Hindi. Hindi. Ang pwede lang gawin ng pulis is visible check, inspect, using his or her flashlight. Tama ako? Tama. Tama. Okay? Yun ang pwede.
Bisang-bisig, huwag ka maangas. Huwag ka maangas sa checkpoint. Walang maidudulot na maganda yung mag-aangas ka sa checkpoint. May kalalagyan ka. Mga pulis yan. Ha? Mistop? Full na? Full. Ah, ganun? May limit? Oh, sige. Huwag na. Play mo. Ilang minutes pa? Dali lang. Ikaw nga, tingnan mo ano. Sige, okay na. Okay pa din po ba ang unit na EMG kahit Taiwan? Okay ang EMG. Okay ang EMG. High-end yun. Diba? Nakapasok sa high-end edition yan. Pero depende siyempre sa EMG. May mga EMG pipitsugin, may mga EMG maayos. EMG kahit Taiwan, wala naman siya sinabing ano eh, di ba? Okay pa din po ba ang unit na EMG kahit Taiwan? Okay yun, okay yung EMG. Depende sa EMG, ha? Hindi lahat ng EMG, okay, may mga sablay ng EMG. Mas okay ang EMG kung naka-fix outer barrel, kung naka-upgrade. Fix outer barrel, fine-tuning, and trigger job. Kasi naka-stock big bore nozzle ang EMG. Kaya sarap gamitin ng EMG eh. Basta ang nozzle ng EMG kulay pula, big bore nozzle yon. Okay yon kung naka-big bore nozzle tapos naka-fix barrel. Naka-fine-tune, naka-trigger job, naka-hammer pad. Okay, okay yung big bore nozzle. Pero kung yung EMG mo, gagamitin mo, naka big bore nozzle, tapos gagamitin mo, tapos hindi siya naka-fix barrel, bad yun. Kasi yung barrel mo maghihiwalay, masisira yun. Okay? Kasi biruin mo, EMG mo, naka big bore nozzle, tapos kumakalog-kalog yung barrel, umaalog-alog. Eh di mas sinisira mo yung barrel, di ba? Kasi mga Carsoft dito, no, sa Bigman, kaya natin ina-upgrade para yung unit gumanda, para yung unit tumibay. No, hindi kami tulad ng iba na wala kami pakialam sa unit. Dumating yan, yung dumating yung stock, benta lang namin agad. O, di ba? Benta lang namin agad. Wala kami pakialam kasi wala naman kami warranty. Pag nasira naman yung unit na yan, tapon na yan. Yun ang katwiran ng iba. Kami hindi. Lifetime warranty po kami. Hello? Lifetime warranty po kami. After 2 weeks, 2 months, 3 months, yung unit mo nasira, babalik at babalik po sa amin yan, papagawa mo. Kaya sa una pa lang, finifix outer barrel namin, ina-upgrade na namin, para malesen yung magiging problema mo sa unit. Okay? Yan. Ang problema kasi sa Pinoy, mostly of the Pinoy, puro human error. Pero hindi nila matanggap na human error. Di ba? Ang 2011, kailangan pine-press yung beaver. Eh, hindi mo ganong nape-press, nape-pwersa, nasisira yung unit. Ngayon, ayaw mong aaminin sa sarili mo na human error. Sasabihin mo, ilalaban mo, pine-press ko naman eh. Pine-press mo nga, pero hindi mo ganong nape-press. Kasi, kaya masisira yung unit mo pag hindi mo pine-press yung beaver tail. Eh, pine-press ko nga eh. Pine-press mo nga, hindi mo nga ganong nape-press. Paulit-ulit, di ba? Ganun ang Pinoy eh. Hindi nila aminin yung mali nila, di ba? Sasabihin nila, 1 week ko palang nagagamit yun, 3 beses ko palang nagagamit. Hello, 3 beses mo palang nagagamit, ubos na yung slide stopper mo. Di ba? Maraming ganyan. Sasabihin, naka-display lang yan. Mga 3 beses ko palang nagagamit. Hello, 3 beses mo palang nagagamit, ubos na yung 2 bag ng bibis. Di ba? Maraming ganyan, maraming ganyan. Ugali ng Pinoy yan, mapagpalusot. Di ba? Ugali ng Pinoy yan, mapagpalusot. Tapos nasira yung unit. Siyempre, interviewin mo. Parang doktor yan eh. Dok, masakit ang tiyan ko. Tatanungin ng doktor, masakit ang tiyan mo, ano bang mga kinain mo? Di ba? Ganyan ang doktor, di ba, Ma'am Sally? Tatanungin niya. Kailangan huwag ka magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling ka, hindi ka magagamot. Lalawak yung problema. Yung unit mo nasira, aminin mo. Kasi ganito yung ginawa ng anak ko dyan. Kasi hinagis, nahagis, nalaglag.
Di ba? Alam natin ngayon kung saan tayo magsisimula. Pero pag hindi mo inamin yung totoo, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Lalawak yung problema. Pero kung tinapat mo ko, kasi ganito, big man, hiniram kasi ng kapitbahay ko eh. Ngayon, nung hiniram niya, nung ibinalik sa akin, sira na. Sabihin mo yung totoo, di ba? Hindi, ang gagawin ng iba, big man, naka-display lang yan eh. Galit pa yan ha, di ba? Big man, naka-display lang yan, hindi nga nagagamit yan eh. Ganun ba? Di sige sir, no problem, gawin natin. Nung binuksan natin, puro gamit na balay nasa loob, puro basag na balay nasa loob, bumara. Hello sir, sabi mo naka-display. Ginamit ba? Mukha tayong tanga pare-pareho, di ba? Magsabi ka lang ng totoo. Bakit nasira sir? Sino ba yung huling gumamit? Paano ba ginamit? From there, matetrace natin kung saan tayo dapat magsimula. No? Pero kung pumunta ka sa doktor, sinabi mo, hindi mo sinabing kumain ka ng talaba, tapos kumain ka ng mangga, tapos uminom ka ng beer. Hindi mo sinabi. Ang sabi mo, ewan ko dok, masakit lang ang tiyan ko eh. Nasa bahay lang naman ako sumakit eh. Pag nagsinungaling ka, anong gagawin ng doktor? Laboratory. Di ba? Laboratory. Ano pa? Ultrasound. Di ba? Pero kung sasabihin mo rin sa doktor, kasi dok, nagkatuwaan kami. Uminom ako ng beer, kumain ako ng mangga, kumain ako ng talaba. Alam na ng doktor, nalamigan ng tiyan mo. Ito ang inumin mo. Nalamigan ng tiyan mo, impache yan. Ito, inumin mo. Ganon, di ba? Sabi ng doktor, ganon. Pero kung hindi mo sasabihin, yung doktor malilito, saan tayo magsisimula? Teka, magpa-ultrasound ka. Teka, magpa-x-ray ka. Lalawak yung problema. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag at maganda yung question natin, Carson. Ano po magandang airsoft na rifle? Ano po magandang airsoft na rifle na pang first time? Yan ang mga gusto kong katanungan. Number 1 na magandang airsoft na rifle pang first time. Number 1, decide ka kung may pera ka, go for the GBBR. Kung sakto-sakto lang, ayaw mo na magastos, go for the AEG. Okay? Yan, isang basehan yan. Number 2, ano ba yung gusto mo? Micro CQB, CQB, RIS, long barrel, DMR, mamili ka kung ano yung gusto mo. Okay? From there, maglista ka. Gusto ko, CQB lang. Di ba? From there, gusto ko, CQB size. Gusto ko, hard polymer or full metal. Gusto ko, yung medyo matipid. Gusto ko, AEG. Di ba? Gusto ko, color black. Ganon, magano ka, no? Maglista ka ng sarili mo kung ano yung mga gusto mo. Ngayon, depende pa rin yan kung saan mo gagamitin. Maglalaro ako into war games sa mga game site. Okay. Di ba? Pag mga ganon ang gusto mo, doon lang tayo sa mga panglaro. Mga 380, 400, 420 FPS. Di ba? Pero kung sasabihin natin, gusto ko pang farm, pang malayuan, malakas. O yun. Bili ka ng DMR. Malakas, mahaba, pang malayuan. Okay, gusto ko CQB, pang target shooting lang. O yun, bili ka ng malakas. Di ba? Ang hirap kasi, bibili ka ng nakalimit sa 380 to 400 FPS, tapos magta-target shooting ka, mabibitin ka. Yung 380 to 400 to 420, panglaro yun. Man-to-man game. Ang kalaban mo, kapwa mo airsofter. Hindi ka pwedeng gumamit ng malakas doon. Away ang hinahanap mo. Okay? Ayan. Kaya alamin mo kung saan mo gagamitin, kung paano mo gagamitin, ano yung paggagamitan mo. Ako, kung sakasakali na CQB, okay na. Mabibigay niya yung masaya. Let us know lang kung saan mo gagamitin. Kung panglaro, huwag natin masyadong itaas ng FPS. Di ba? Mga 400, 420 lang tayo.
Kung sasabihin mo na pang bahay, pang self-defense, pang target shooting, kailangan malakas. Di ba? Ang goal mo, target shooting ka mo. Hindi pwedeng hindi ka gagamit ng malakas. Kailangan malakas. Kailangan yung target mo, ma-hit mo. Di ba? Kailangan, kung ang target mo bote, kailangan matumba. Kung ang target mo bote ng gin, kailangan mabasag para mag-enjoy ka. Tatandaan mo to, hindi ka mag-enjoy kung yung target mo hindi mo mapatumba. Hindi siya stress reliever. Dagdag siya sa stress mo. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating mga ka-airsoft. Sino ba itong si Jordan Bartolata? Bakit? Hindi, medyo matagal ng follower to eh. Tapos, Oo. ang tanong niya, Big Man, saan po pwede makita yung Google Drive? Siyempre sa Google Drive. Sa ano? Sa page? O sa page. Mag-message ka, bossing. No? Mag-message ka, tapos makikita mo, punta ka sa page. Punta ka sa page namin. Bossing ano eh, no? Yung mga, dali lang, ano lang eh, common sense lang eh. Saan makikita yung Google Drive? Siyempre sa Google Drive. Saan mo makikita yung link? Siyempre sa page. Paki-stop nga. Check my account. Ayan o. Sir, yung John Wick 3, sir, need po ba i-fix outer barrel? Thank you sir sa info. Yes. Kailangan i-fix outer barrel ang John Wick. Kasi, ganito. Unang-una, ano muna yung John Wick mo? Kung yung John Wick mo, EMG, kailangan i-fix outer barrel. Okay? Pag hindi fix outer barrel yan, kakalog-kalog yan. Pengi akong example ng ano, ng hindi naka-update. Yan. Ng ano? Ayun o. Yan. Sige. Pengi ako ng naka-fix ba outer barrel na sandpiper. Yan. Ito kabila. Yan. Okay. Para makipakita natin. Asan na? Yung ano ko? Check ko. Sir John Christopher Ercilio, ito, parehas to John Wick to. Sandviper, okay? Pag kasi hindi naka-fix outer barrel, yung unit mo pang caroling. Jingle bells, jingle all the way. Sa bagay, malapit na yung Christmas. Ayan, ganyan yan, ha? Ayan. Okay, kumakalog yan. Okay? Kumakalog yan, bossing. Pero pag naka-fix outer barrel, yung unit mo, walang kalog. Ayan, no? Walang kalog. Kalog natin, ha? Walang kalog. Okay? Ayan. Kumakalog. Walang kalog. Pag naka-upgrade, walang kalog. Okay? So, quality yung unit pag, tignan mo, kada putok, oh. Wala kang maririnig na kalog. Oh, kada putok, oh. Diba? Kumakalog. So, pag hindi naka-fix outer barrel, kumakalog. Pag kumakalog, mas dagdag yung stress. Pag dagdag yung stress, mas prone sa pagkasira. Maghihiwala yan. Ang barrel nagiging two-piece, nalalaglag. Pag dumating yan sa puntong nalalaglag, ay nako po, wala ka ng pagkakataon para isagipin yung unit. No? Pag nakabili ka ng unit sa iba na hindi naka-fix outer barrel, kawawa ka. Kawawa ka. Sayang yung unit mo, sayang yung pera mo. No? Dito sa Big Man, bago namin ibigay sa customer, naka-fix outer barrel na. Para wala ng problema yung kaya. Okay? Okay, and I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag, at maayos yung question ng ating ka-airsoft.
M16, sir, how much po nagre-range, lalo na kapag naka-full metal? Mostly of the unit full metal. Actually, common na yung unit na full metal. No? Mostly of the decent unit, full metal. Ngayon, yung mga China, meron din naman China ng full metal. Pero, meron China ng plastic. Ngayon, yung mga mas high-end, sila yung mga tinatawag na hard polymer. No? Hindi ko mo full metal maganda. Ako tabi-tabi lang po sa mga naka-full metal Kasi ako, I am not a fan of a full metal. Nowadays, itong panahon na to, I am not a fan of full metal. No? I am a fan of hard polymer. Okay, no? Yun. Kung bakit ako hindi fan ng full metal, mapapanood nyo naman yan sa mga vlog ko diba? Check nyo lang yung mga vlog. Ha? Charger. Maglalabat? Yan lang, bigay mo na yan. No? Yun nga. Sir Romel Santos Samson, message bilisan niya. Message po kayo sa page natin para po mabigay sa inyo yung kompletong detalye na kailangan ninyo. Okay? Message lang po kayo. And I just hope na sagot ko ng tama, maayos yung question ng ating ka-Airsoft. Ano masasabi nyo sa HG194 Beretta, sir? Ano yung HG? Ano yung HG? HG Beretta. Search mo nga, HG194 Beretta. Anong brand to? China? HG. Baka HWG? Sige nga. Meron bang HG o HWG? HG 194 Beretta. HG 194. Tingnan mo ha. HG194. Actually, ngayon lang ako nakarinig niyan. HG19. Ito yung makintab. Okay lang naman. Super kintab. Okay lang naman. Kung yan ang bet mo, okay lang. Mukhang pellet gun. Bossing sasagot. Huwag kang magagalit ha. Sasagot lang ako ng totoo ha. Super kintab mukhang pellet gun. China version. Nag-stop na naman. Nag-stop na naman. Full na no? Sana yung ate mo mag-delete na no? I-play ko ulit. Play mo kasi pang YouTube yan no? 1 minute Wag mo na 1 i-play. second. I-delete mo lahat ng kwentuhan niya. Yung kanina, i-save ko na lang dito. I-save ko na lang. I-delete mo na. Tapos bigay mo na sa ate mo para i-ano niya. Mag-upload na kamo. Hirap na kami. Kamo ganun. Yung na-upload mo, delete mo na kamo. Yung ni-record mo ngayon, i-ano mo na. Delete mo. No? HG, bossing, sino ba yun? Anong pangalan na nagtatanong? Ralph Lawrence, wag ka ma-offend ha. Sagot ka ng yes kung okay lang sa'yo, sabihin ko yung totoo ha. Wag ka ma-offend sa akin, bossing. Hindi naman tayo magkaaway Okay? Nagtatanong ka, type mo, bossing, yes kung willing kang marinig yung saloobin ko ha. Type mo lang, yes, big man. Sagutin ko talaga ng buo ng diretso yan ha. Sagutin ko, bossing. Type mo, yes, big man. Okay, good evening. Sabi ni Roel Puato, no? Good evening, Sir Big Man. Para po sa isang tulad kong baguhan sa airsoft, ano po ang pwede niyong mai-recommenda na pistol? Pistol type. Thank you, sir, sa inyo maisasagot.
Sir Ruel, para sa'yo, isang baguhan, hindi na ako magpapasikot-sikot pa, boss. Isang baguhan, huwag kang kukuha ng China. Yung unang pistol mo, yun yung magdideklara sa utak mo kung ano yung klase ng airsoft. Okay? Ganito. Halimbawa, bumili ka ng pistol na China, sirain, low budget, budget meal. Maya't maya sira. Yun yung tatatak sa utak mo. Pucha, pangit pala ng airsoft. Magastos. Pagawa ka ng pagawa. Maya't maya sira. Okay, o, diba? Ngayon, ang marirecommend ko sa iyo, go for the Taiwan model. WE, kung afford mo AW Custom, or afford mo yung mga mas matataas pa ron. Bakit? Sa WE, hindi ko sinasabing matibay na matibay. Pero, kaya niyang ibigay sa iyo yung hinahanap mo. Although, may limitations pa rin, pero kahit pa paano mag-enjoy ka na. Pero kung gusto mo mag-enjoy talaga, go for the mid-class. Kung gusto mo talagang mag-enjoy, tapos sikat ka, tapos hindi mo ikakahiya yung unit mo, makakasama mo habang buhay, makakasama mo sa pagtanda mo, less yung pagkasira, go for the high-end version. Okay? Bossing, diretso lang yan. Sinasabi ko lang sa iyo, yung diretsong kasagutan, para iwas tayo sa bolahan, no? Marirecommend ako sa iyo, go for the mid-class, go for the high-end pistol. Ngayon, gusto mo sakto lang, hindi ganong malakas, go for the Glock. Ngayon, gusto mo sulit yung ginagastos mo kasi naggagas ka, nagbibibis ka, tapos hindi malakas, gusto mo na malakas, go for the mid-class, go for the 1911 or kung kaya mo, 2011. Di ba? O, kung kaya mo rin lang na umalis sa WE, doon ka sa mga mas matataas, mag-EMG ka, mag-AW Custom ka, mag-GNG ka, pwede yun. Mas maganda yun. Diba? Ibig ko lang sabihin, minsan ang bili. Tulad ng sinabi ko, minsan ka lang magpapakasal sa isang babae, sa asawa mo. Yun yung legal, ha? Minsan ka lang magpapakasal. Pakasalan mo yung gusto mo, yung love mo talaga. Okay? Bossing, I just hope nasagot ko ng tama. Maliwanag yung question mo. Okay, plan ko pa lang kasi sir, naiingit ako sa kumpare ko. Pag kayo mag-set up, how much M16 sir? Okay sir, salamat. Magtagak na ako nakapalo sa iyo. Matagal na ako nakapalo sa iyo. M16 ba or M4? Kasi M16 medyo classic eh. Baka ang pagkakakilanlan mo dito sa mga airsoft natin, yung iba kasi tawag dito Armalite. Di ba? Ang tawag nila Armalite. Pero kung gusto mo, marami naman tayo, bossing, no? May mga maire-recommend ako sa iyo kung ano yun. Poseidon natin. Ito, sa presyong saktuhan lang, pero high-end, the best na the best. Kung gusto mo ng hard polymer, lightweight, napakasarap, napakadaling i-maneuver, hindi ka magsisisi, the best to. Okay? Kung gusto mong full metal, meron rin naman tayo. Ito kasi hard polymer. The difference between hard polymer and the full metal, ito, walang gasgas, walang sira. Yung bang full metal, pwede kong iganyan? Hindi. Yung full metal ba, ano mangyayari pag natumba? Magagasgas. Magagasgas. Anong mangyayari pag yung full metal hawak mo, nadapa ka? Mababali. Mababali. Magagasgas, mababali, mababangasan. Mababasag. Pangit na. Ano mangyayari sa full metal pag pinaskas? Magagasgas. May igasgas ba to? Wala. Wala. Kung ano yung itsura nito, yun ang itsura niya forever. Hard polymer. Okay. Basta kung gusto mo na, kung ready ka na, message ka lang, bossing, tawag ka. Actually, naka-sale yan eh. Tama? Kung gusto mo pala, wag mo nang patagalin. Ilang peraso na lang yan. At least may natitira pa. Kayo na mag-usap ni Ma'am Sally, naka-sale price yan, no? Wag mo nang patagalin, bossing. Okay, ayan. Plan ko, saan naingit ako? Okay. Timor Brand China. Okay. Okay, sir, salamat. Matagal na ako naka-okay. Oh, sabi ng Ralph, yes, yes po. Sabi niya.
Okay, tatapatin na kita ha. Maraming brand na maganda ang Beretta. Never kong kinater yan. Kasi, tatandaan mo to, Ralph ha, never kong kinater yung brand na yan kasi never been heard. Hindi kilala. Pag hindi kilala yung unit, walang pyesa. Disposable. Yung itsura pa lang ng unit, sobrang kintab. Akala mo, akala mo naka-chrome pero hindi naka-chrome yun. Mas maganda pa yung pellet gun. Para kang bumili ng pellet gun dyan. Okay? Yan yung tipo ng unit na nilagyan mo na 5 seconds, 7 seconds, 10 seconds. Ayaw, yun mahal. Di ba? Yun yun eh. Nilagyan mo ng 10 seconds, putya, ilang putok lang, ubos na kagad yung gas. Hindi nakakaubos yan ng isang buong rounds ng magazine eh. Di ba? Yan yun eh. Pansin mo sa amin, tignan mo yung mga vlog ko, Sir Ralph. Explore mo. 2 seconds lang nagagas. Yung 2 seconds, good for 3 full rounds. 2 seconds lang kami nagagas, ha. Pero yan yung unit mo, kahit gasan mo ng 5 seconds yan, ubos na yung gas mo, hindi pa ubos yung bala, diba? Boss, pasensya ka na, nag-type ka ng yes, big man. Sumagot lang po ako ng tama. Okay? Ralph Flores, regalo lang po sa akin, Sir Big Man. Okay, regalo lang sa'yo. Sayang, sana naman yung nagregalo sa'yo, sana nakapanood sa akin, no? Kung nakapanood sa akin, hindi yan ang ireregalo niya sa'yo. No? Kung nakapanood sa akin yan, na-educate, hindi yan ang ireregalo niya sa'yo. Ireregalo niya sa'yo yung bagay na mas maganda dyan. Okay? Kaya, Sir Ralph, pakiusap ko lang sa'yo, share mo yung live video natin. No? Share niyo yung live video natin, mga airsoft. Napakaliit na pakiusap lang yan, pero napakalaki na magagawa niyan. Napakalaki na magiging sukli niyan sa ating airsoft community. Okay? Oh, good evening, sir, to all staff of Big Man Hobby Shop. Ngayon lang dumating ang aking idol, ang aking friend, ang aking advisor, Polo Rodney Mojica. Hello, sir. Shut on! Sabi ni Roel Puwato, thank you sa inyong reply. Sir Roel, pa-share po yung live video. Thank you, sir, in advance. Kaya masarap manood at bumili kay Boss Big Man. Prangka straight to the point. Pros and cons sasabihin niya bago mo bayaran unit. John Christopher Ercilio, salamat, no? At na-appreciate mo. Ganun talaga eh. Kailangan sabihin ko sa iyo yung pros. Sabihin ko rin sa iyo yung cons. No, di ba? Sasabihin ko sa iyo, yung Glock. Ang Glock maraming pyesa. Ang Glock magaang. Ang Glock masarap gamitin. Ang Glock malambot. Ang Glock mahina. Ang Glock, 'di ba? Sasabihin ko sa iyo, 'di ba? Masarap mag-GBBR kung may pera ka. 'Di ba? Masarap talaga ang GBBR, may blowback eh. Pak, 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 pak. Ang tanong, meron ka bang pera pang-sustain sa kanya? Di ba? Sabihin natin yung pros, sabihin din natin ang totoo yung cons. Di ba? Ang hirap kasi, Big Man, visit ka. Mumurahin mo pa ako, gago ka. Napabili ako ng Glock. Kasi sabi mo sa vlog mo, maganda ang Glock. Pero nung naglaban kami ng pinsan ko, 1911 yung kanya, mas malakas 1911. Di ba? Kailangan sabihin ko yung totoo kasi tatakyan ng pagiging legit na vlogger na unboxing. Kaya nga unboxing di ba? Kasi whatever the result of your observation, sasabihin mo. Halimbawa, okay, malakas nga siya. Malakas siya, malakas siyang pumutok. Pero hindi siya masarap hawakan, masyadong magaang. Akala mo, papel yung hawak mo. Sabi mo yung totoo, di ba? Oh. At tulad yun, yung Beretta kanina, ano yun? IKG? Ano yun? IFG? HG.
Yung nagtanong kanina, yung ano, ano? LBC? Ay, ano ba? Ah, Yung kay Ralph? O, ano, HG? HG194 LBC. Yun, katulad nun. Oh, umagree siya, nag-type siya, yes, big man. Tapos sabi ko yung observation ko. Di ba? Sabi ko yung observation ko. Pag nasira yan, walang piyesa yan, tapo mo yan. Di ba? Hindi nakafix sa outer barrel yan, lakas ng kalog niyan. Nung barrel niyan. Pang Christmas caroling din siya. Sabihin ko lang yung totoo. Ayun. Salamat sa iyo, Sir John Christopher Ercilio. Bossing, kundi naman napakalaking abala para sa iyo. Share mo yung live video natin. Bossing, ha? Thank you. Yan ang gusto ko kay Sir Big Man. Sinasagot ng tapat ang mga katanungan. Sir Romel Santos, yun nga po, kailangan po. No? Mahirap naman mag-away tayo sa huli. Puro ka promotion, Big Man, pinopromote mo itong unit na to, sinasabi mo ganito. Tapos, nung nabili namin, ganito pala. Pucha, ba't na ulit, magkaaway pa tayo, di ba? Ayaw ko maging kaaway ka, Sir Romel. Sino to? Sir John Christopher. Ayaw ko maging kaaway kayo. Kaya, sa una pa lang, sabihin na natin yung totoo. Walang iniwan. Halimbawa, babae ako, lalaki ka, magpapakasal tayong dalawa. Mabuting ngayon pa lang, malaman mo na kung ano yung ugali ko. Kung responsable ba ako sa bahay, kung burara ba ako sa bahay, kung marunong ba ako magluto, kung hindi ako marunong magluto. Mas maganda ngayon pa lang bago tayo magpakasal. Para may time ka pa mag-back out. Di ba? Kung sa tingin mo, hindi ka magiging masaya sa akin kasi burara ako sa bahay, putya, huwag tayo magpakasal. Di ba? Pag-aaralan ko muna na maging responsabling nanay, pag-aaralan ko munang magluto, pag-aaralan ko munang maging responsable sa bahay bago tayo magpakasal. Okay, bossing? Sir Romel, Sir John, pa-share naman yung live video natin sa inyong timeline. Thank you in advance, bossing! Good evening, Sir Big Man. Sabi ni Henty J. Ikoy. Ang hirap basahin nito, ha. Anong basa mo dyan, Ma'am Sally? Ano ba yan? Binaliktad? Anyway, Mr. Ikoy na lang, no? Ikoy. Good evening, Sir Big Man. Good evening, Sir Ikoy. Sharon! Okay, sabi ni Ralph Lawrence, salamat po sa sagot, Sir Big Man. Sharon! Okay, just woke up ready for a Monday work. Sabi niya. ni? Sir Polo Rodi. Okay, Monday doon. Dito, Monday kanina, Tuesday na. Mas late dyan, no? Sir, Umaga dun. grabe rito. Niligtas ang buong Luzon ng Sierra Madre. Ha? Ay guys, meron akong gusto ipanood sa inyo, no? Kasi Sierra Madre is ano lang to. Bago tayo mag-proceed, maiksing video lang to. Gusto ko lang panood sa inyo. Tapat mo lang sa camera, look. Anyway, isang camera na lang yan, no? Ayun, no? Ito. Ito kasi mga Karsop, no? Sabi ko kasi sa inyo, ano sa akin, memorable sa akin yung yung Sierra Madre. Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang. Yan, ako yan during the Boss Iron Man, no? Yan, ako yan. Yan, Sierra Madre yan, dinadaanan ko. Yan ang Pacific Ocean. Sabi sa'yo, ha? Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang. Dakilang sandalan kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra
Ayan, malapit sa akin yung Sierra Madre, kaya pag binabalahura yung nature, masakit sa akin yan. Go! Humagupit ang bagyo, sinasalag sinasayo. Ikaw ang nagsisilbing palanggana, matibay na harang. Dakilang sandang kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Ayan, sabi ko nga sa inyo, maano sa akin ng Sierra Madre, no? Na-touch ako nung nakita ko yung mata ng bagyo na lusaw nung dumaan sa gilid ng Sierra Madre. Nakaka-touch, no? Anyway, ayun, no? Nagdi-deliver po ba, Ronel O'Malley? Yes, nagdi-deliver po kami. Bossing, message ka po kung tagasan ka, deliver natin yung unit. 50 units, dadalhin ko sa'yo. 10 rifles, 50 pieces pistol. Okay? Mga Karsop, malayo nang inabot natin 1 hour and 16 minutes. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating live video. Yung ulit ng marupit. Maraming salamat po sa nanonood ng ating live ngayon. Sa mga nag-share, maraming salamat po. Mga Karsop, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod. Ano isa, no? Yung isa mabuti. Tahimik ang nagbabantay, Tapusin nyo to. samantalang Huwag kayong aalis, sinabaw sumalakay. Yes sir, thanks to Sierra Madre. Tahimik ang nagtatanggol, sinasagupa ang bagsik ng hangin sumisipot. Humagupit ang bagyo, sinasalag sinasayo. Ikaw ang nagsisilbing palanggana, matibay na harang. Dakilang sandang kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Okay, mga Karsop, thank you, good night, and have a blessed day. Thank you, Sir Polo Rodney. Mbohi ka. Thank you po.